Ayan mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man po kayo ngayon, mga kababayan. So, ngayon, mga kababayan, ay meron lang akong gustong reaksyonan patungkol dito sa veteran, no, or batikang journalist na si Karen Davila. Oh. Kaya 'di ba minsan mga kababayan, kapag ito si Karen Davila na talaga mag-interview, ilang politisyan na po dito ang nabutata kay Karen Davila. Ilang politisyan na po ang nahuhulog sa bitag sa interview ni Karen Davila. Mga kababayan, meron pong post ang People's Tonight News ngayon patungkol ito sa impeachment ni Sara na may pahayag at may reaction. Itong si Karen Davila, isang batikan na journalist. Oo. Alam niyo ba ang reaction niya? Kahit kayo, mapapaisip din kayo dito. Alam niyo kung bakit? Ito, basahin ko. Ito ang viral na opinyon na inilahad ng isang veteran broadcasters journalist na si Karen Davila bago matapos ang pag-ere ng TV Patrol nitong Hunyo 13. Mistulang parunggit na larangang pagdidepensa ng ilang senador na tumatayong hukom sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Oo. Sabi dito ni Karen Davila, mga kababayan, sabi niya, impeachment, proteksyon ng taong bayan mula sa abusadong government official. So, yun mga kababayan, impeachment, proteksyon ng taong bayan mula sa abusadong government official. Ano nga bang sabi ni Karen Davila? Ang impeachment inilagay sa konstitusyon para protektahan ang taong bayan sa ilang opisyal na umaabuso sa kapangyarihan. Para sa taong bayan po yan. Ang mahalaga, huwag mag-abogado para sa akusado. May abogado na po yun, komento ng broadcaster na si Karen Davila. Ayan po, mga kababayan. 'Di ba? Totoo naman po, ang impeachment inilagay sa konstitusyon, para protektahan ang taong bayan. Sa ilang opisyal na umaabuso sa kapangyarihan, lalong-lalo na nagkawatan, nakaw sa pera ng taong bayan. Pero nakakapagtaka lang po mga kababayan na kung bakit itong humahawak, di ba? Kaya nga lang, mga kababayan, anong nangyari? Di ba? Ngayon naintindihan nyo na, mga Pilipino. Kasi napakarami pong gumawa ng reaksyon dito. Hindi lang po yung mga law expert, pati mga abogado at pati yung mga university or mga school of law, mga universidad. Halos lahat, reaksyon pare-pareho. Ito ang pinakaklaro. Ito ang pinaka-totoo na meaning kung ano ang salitang impeachment. Ang totoong salita ng impeachment or kahulugan, ang impeachment ay inilagay sa konstitusyon para protektahan ang taong bayan sa ilang opisyal na umaabuso sa kapangyarihan. Isa na diyan yung nakaw sa kapan ng bayan, di ba? Yung ginamit ang kapangyarihan para bigla-bigla magdeklara ng martial law, ganon-ganon, di ba? Or gagawa ka ng hindi maganda at karumal-dumal, no? So ang impeachment po ay kumbaga parang ano yan kapag ikaw may lagnat, anong una mong bibilhin, di ba? Paracetamol. Ang impeachment ay parang shield yan sa taong bayan. Ngunit, nakakapagtaka lang na mismong itong veterans or batikang journalist na si Karen Davila, nakapag-react. Di ba ang impeachment ay inilagay yan sa konstitusyon para protektahan ng taong bayan sa ilang opisyal na umaabuso sa kapangyarihan? Para sa taong bayan po yan. Pero bakit yung umaabuso ay pinoprotektahan nitong mga senador? Kaya hindi po masisi nitong mga senador na 18 na pumirma na ibalik ang impeachment case sa Kamara kasi nakikita. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kung meron nga lang impeachment ang Senado, in-impeach na lahat ng senador O sa madaling salita, i-abolish nyo na yan Bakit? Klarong-klaro naman na nasa konstitusyon para protektahan ang taong bayan. Kaya nga tinawag na impeach. Kapag nakita mo ang isang opisyalis ng gobyerno gumawa ng hindi maganda, gagamitin mo ang salitang impeachment. Yun ay hahatulan. Yung hahatol dapat, hindi siya yung yung hukom, yun dapat ang patas.
Yung average lang. Oh, neutral lang. Oh. Ang nangyari, yung Senado, biglang naging protector nitong taong nang aabuso. Impeachment protection ng taong bayan mula sa abusadong government official. Pero anong nangyari? Na kung bakit yung dapat magpapatupad ng batas para sa taong bayan ay kinakampihan itong abusadong opisyal. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, kung ako lang papipiliin, kung hindi pwedeng palitan ang konstitusyon ng Pilipinas, much better pa siguro magsilayas tayo dito sa Pilipinas kasi walang future dito. Sa totoo lang, sa gobyerno wala kang aasahan. Imbis na tinalaga sila dyan para protektahan ang tao, magserbisyo sa tao, kaya nga tinatawag sila mga public servant eh. Ano bang tawag sa mga senador, congressman, mayor, o presidente, vice president, o barangay chairman, barangay kagawad, city councilor, vice mayor, vice governor, governor, o congressman. 'Di ba? Mga public servant, nagsiservisyo sa tao. Public servant. Oh. Napakasimple na salita, 'di ba? Public servant. Utusan ng publiko. Serbisyo para sa tao. Pero bakit ang mga politician hindi na public servant ang nangyayari? Parang political servant na sila. Or politics servant, kapwa politics, co-politics servant na sila. Sila na yung nagkakampihan. Hindi ba po pwede mga kababayan na mag-people power na lang? 'Di ba? Kasi kung ganyan, hindi naman po pwede yung porkit kapwa mo politiko, kakampihan mo. Hindi nyo iniisip, tao ang nagtalaga sa inyo dyan. Dapat nga mga kababayan, tanggalin na yung eleksyon eh. Wala lang din naman palang sa isa yung boto natin kasi hindi naman po tayo pinapakinggan itong mga senador. Bagkos, yung tao na nang-aabuso at nagnakaw sa kaban ng bayan, sabi nga ni Attorney Princess Abante, anak ni Congressman Bini Abante, na spokesperson ng Congress, na mas piliin pa naming tawagin kaming tambaluslos kaysa tawagin kaming kawatan sa kaban ng taong bayan. 'Di ba? Sabi nga ni PBBM, hindi naman sana hangtong sa ganito kung isinabi ang totoo at wag na dapat idaan sa kwentong chichirya. Sabihin mo na lang kung saan mo dinala. Sabihin mo na lang kung paano mo ginamit. Hindi yung idaan mo pa sa kwentong chichirya at ipangalan mo kay Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Nova Uwishi, Ricardo Uwishi, Nagay Raya, kay Dudong Bunal, Dudong Barok, Dudong Bungi, kay Realme 8, kay Ford Ranger, kay Fiona, o kay Jugs di Asim, Jugs di Luga, Jugs di Paet, Jugs di Sikmura. Bakit ganun, mga kababayan? Kaya sabi nga dito sa isang veteranang journalist na si Karen Davila, ang impeachment inilagay sa konstitusyon para protektahan ang taong bayan sa ilang opisyal na umaabuso sa kapangyarihan. Para sa taong bayan po yan. Ang mahalaga, huwag mag-abogado para sa akusado. May abogado na po yun. Huminto ng broadcaster na si Karen Davila. Di ba, mga kababayan? So yun na. Napakasimple, hindi na tayo masyadong harwaan. Dito pa lang naintindihan nyo na impeachment nga para protektahan ang tao. Pero baliktad tao ngayon ang sumisigaw, naghahanap ng proteksyon. Kasi yung mga politiko na dapat hahawak sa impeachment, ay sila na yung nagprotekta kay Sara Duterte. So yun lang. Maraming salamat.